Welcome to Brethren in Christ Christian Ministries. Magandang araw sa lahat ng mga sumusubaybay ng BCCM online service sa loob po at sa labas ng bansa. Ang biyaya po ng Panginoon ay sumainyong lahat habang kayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos sa araw na ito. At bago po natin ipagpatuloy ang salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Minsan pa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na to, Lord, na binigyan mo po kami ng pagkakataon na mapakinggan namin ang iyong salita at makita ang laki ng biyaya mo po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po kami at patuloy ka pong mangusap sa amin. Ito pong aming panalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Okay, pagpatuloy po natin ang ating salita ng Diyos sa araw na ito. Ang teksto po natin ngayon ay makikita po natin sa 2 King chapter 5 verses 9 hanggang sa mga sumusunod. Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman nang hanapin nito si Eliseo, kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh sa Ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi na lamang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa 5 tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pariyan ang pinagagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa niya? Iyang paghuhugas lang kayo para luminis. Kaya nang mapag-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong malit kong nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, buhay si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ni Rimon. Si Naaman po ay kilalang tao sa kanyang panahon. Matapang, isang mayaman, mahal ng hari ng Syria. Nasa kanya ang lahat ng mga bagay na inaasam ng isang tao. Gaano man kasapat ang buhay ni Naaman, ay meron siyang isang malaking pangangailangan. Ito ay ang kanyang kagalingan sa kanyang ketong. Si Naaman ay isang larawan ng isang Kristiyano na nangangailangan ng kagalingan sa mga karamdamang espiritual. Kung si Naaman ay may physical leprosy na pinagaling ng Diyos, marahil ang isang Kristiyano o isang tao ay mayroon ding spiritual leprosy na kailangan ng kagalingan. At ang ginawa po ng Diyos kay Naaman ay tinawag po pong the biggest blessing. So bakit biggest blessing po? Ito matatawag dahil po nakasumpong po ng napakagandang
pagpapala si Naaman. Pinagaling po siya ng Panginoon. Alam niyo po, ang leprosy ay larawan po ng kasalanan. Leprosy is a figure of sin. Unclean ang taong may ketong. Kaya required po siyang maglinis o i-required cleansing. Parang ang kasalanan, kailangan din ng paglilinis. Sabi po ng Leviticus chapter 14 verse 2, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng nagkasakit ng ketong. Sa araw na siya lilinisin, haharap siya sa saserdote. Kaya nga po, required po sa isang taong may ketong ang cleansing. Ang leprosy po ay contagious po siya o nakakahawa. Kaya nag-required po yung separation. Gaya ng kasalanan, kailangan siyang layuan kasi nakakaawa po ang leprosy. Para po siyang kasalanan. Kaya kailangan po siyang layuan. Kaya sabi po ng salita ng Diyos in Leviticus 13:45-46, ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat siya ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. So, kailangan po yan ng separation. Ang may ketong po, kailangan pong nakahiwalay siya. Ganun din po, ang kasalanan po ay kailangan po siyang iwasan. Ang ketong din po ay tinatawag po siyang deadly o nakakamatay. No cure except by God's power. Gaya nga po ng sinabi ko, para pong kasalanan ng leprosy, figure of sin. Sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So alam niyo po ba ang sakit na ketong according to medical research ay may 3 po siyang uri. Ang unang uri ay tuberculoid, ang pangalaw ay borderline, at ang pangatlo ay lepromatous. Ang lepromatous leprosy, ito po yung most severe form of leprosy at yun po ang leprosy ni Naaman. Kaya napakabigat po ng problema ni Naaman, pero nasumpungan niya po yung the biggest blessing ng Lord. At kung paano niya nasumpungan, ito po, may paraan po ginagawa si Naaman. Sa paanong paraan naranasan ni Naaman ang malaking blessing ng Diyos sa kanyang buhay? Alam niyo po, ang biggest blessing ay kailangan po yan ng kaparaanan para po matanggap ng tao. Hindi po yan nakukuha ng basta-basta, gaya po ni Naaman. Kaya po, si Naaman ay nakasumpong siya ng greatest or biggest blessing sa kanyang buhay, ay may ginawa po siyang magandang paraan. At ito po ang ating pong pag-aaralan upang alamin natin at ng ating pong magaya para po tayo'y magkaroon din ng isa pong malaking pagpapala sa harapan ng Panginoon. Bago nagawa ni Naaman ng mga bagay na nagatid sa kanya para maranasan niya ang biggest blessing, ay yung pong tinatawag na nagpakumbaba siya. He humbled himself to the Lord. Alam niyo po, ang hindi pag-appear ni Eliseo kay Naaman ay isang paraan ng Diyos para si Naaman ay maging mapagpakumbaba. Si Naaman po kasi, isa po siyang bossing, isa po siyang mataas na tungkulin, kaya mayroon po siyang espiritu ng pagmamataas. Kaya si Eliseo po, hindi po siya nag-appear nung papuntahin siya doon. At ang paraan pong ito ng Panginoon ay para po magpakumbaba si Naaman. Alam niyo po, dahil ang pagmamataas ay hadlang para hindi siya pagtugunin ng Diyos. Kaya nagpakumbaba po siya. Ito po yung susi na ginawa niya, yung pong nagpakumbaba siya sa Panginoon. Bagamat siya'y ma-pride, bagamat siya'y mataas na tao, pero po nasumpungan po ng Panginoon si Naaman na nagpakumbaba.
So anong pagpapakumbabang ginawa ni Naaman kung bakit niya natanggap ang kanyang biggest blessing? Ito po yung ating pong pag-aaral ng mabuti ngayon. So ano po yung pagpapakumbabang ginawa ni Naaman? Kung bakit niya natanggap itong napakalaking pagpapalang ito na binigay sa kanya ng Panginoon? Alam niyo po, una, i-listen to God's word. Nakinig po siya sa salita ng Diyos. Ito po yung unang pagpapakumbabang ginawa ni Naaman sa Panginoon. I-listen to God's word. Basahin po natin doon sa 2 King chapter 5 verse 9. Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasamang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. So ang salita po ni Eliseo ay salita ng Diyos dahil siya ay isang propeta. Nung sabihin niya na pumunta ka sa ilog Jordan, yun po yung word of God at nakinig naman po si Naaman. Although meron po siyang konting doubt doon sa kanya pong sarili. Alam niyo po mga kapatid, ang propeta ay tinuturing na mouthpiece ng Diyos. Kaya nang marinig niya ang pasabi ni Eliseo, siya naman po ay pumunta. Alam niyo sa ating mga buhay mga kapatid, dapat lang tayo magtiwala sa kapangyarihan at panukala ng Diyos. Kung hindi nagtiwala si Naaman, na siya'y gagaling kahit wala si Eliseo sa kanyang harapan, hindi niya mararanasan ang himala ng Panginoon. Kung hindi nakinig sa salita ng Diyos, kung hindi nakinig si Naaman kay Eliseo na bilang mouthpiece ng Diyos, ay hindi makakaranas ng kagalingan. Mahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang kanyang salita rin ang ginamit niya sa paglikha. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung susi kung bakit nakatanggap si Naaman ng ganitong klaseng blessing sa kanyang buhay. Dahil ang salita ng Diyos, makapangyarihan po ito. Tingnan niyo po sa creation, kung gaano kakapangyarihan ang salita ng Diyos. In Genesis 1:2, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. In verse 3, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Lahat po ng sinabi ng Panginoon through His Word ay nangyayari. Ganun po ka-powerful ang Word ng Panginoon. That's why ito pong si Naaman na to, nakasumpong siya ng biggest blessing. So ang ginawa niya, nakinig siya sa salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay gusto nating magkaroon o makatanggap, makasumpong ng biggest blessing sa ating buhay, lagi po nating pakinggan ang salita ng Diyos. Ganyan ang nangyari kay Naaman. Nakinig po siya sa salita ng Diyos at siya po ay gumaling. Bakit kailangan nating makinig sa Word of God para makasumpong ng kagalingan like Naaman? Sabi po ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos ay Diyos mismo, at dito natin siya makikilala ng lubusan. That's why, kailangan po natin pakinggan ang salita ng Diyos. Anong uri ng tao ang nakikinig ng salita ng Diyos? Ito po, makikita po natin dito kung anong uri ng tao ang nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po ng Lucas chapter 11 verse 28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Grabe po, hindi po mapalad, higit na mapalad ang nakikinig. Kaya napakapalad po ni Naaman. It is because the Word of God. No, pinakinggan niya yun. Kaya kaya biggest blessing, hindi lang siya mapalad. Napakapalad niya, higit siyang mapalad. Kaya po biggest blessing po ang natanggap niya. Sabi po ng Proverbs chapter 8 verse 34, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig. Grabe po pang mga kapatid, ang taong nakikinig ng salita ng Diyos. Higit siyang mapalad.
Ngunit ang taong ayaw makinig sa salita ng Diyos, alam niyo po ba kung ano klase o uri siya? Hindi siya makakaranas ng biyaya ng Diyos. Bagkus kapamakan ang mararanasan ng isang taong aayaw sa salita ng Panginoon. Basahin po natin in Jeremiah chapter 25 verse 7. Ngunit hindi kayo nakinig sa salita ni Yahweh. Pinaggalit ninyo siya sa pagsamba ninyo sa mga Diyos na inyong ginawa. Kaya naman, naganap sa inyo ang kapamakang ito. Kapag ang tao ay hindi nakinig ng salita ng Diyos, hindi niya pinahalaga ng salita ng Diyos, imbes na makaranas siya ng biggest blessing sa kanyang buhay, kapamakan ang mangyayari. Alam niyo mga kapatid, kung susuriin mo ngayon ang iyong sarili, gaano ka kagaling makinig ng salita ng Diyos? O gaano mo pinapahalagaan ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos, kapatid, ito yung maghahatid sa tao upang mapabuti, makaranas ng napakalaking biyaya. Ang kaligtasan natin ay through the Word of God sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Yesu Kristo. Amen. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. So ang pangalawang paraan ng pagpapakumbaba na ginawa ni Naaman kung bakit siya nakaranas ng biggest blessing. Kanina po, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pangalawa, may pangalawa po siyang ginawang paraan. Paraan ito ng kanyang pagpapakumbaba para yung ipagpapakita niya ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. He obeyed even it seems like crazy. Sumunod po siya kahit na siya'y magmukhang tanga. Tingnan po natin sa verse 10 ng chapter 5 ng 2 King. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Sabi po ni Naaman, tingnan niyo po, bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Alam niyo po, ang filosofiya o paniniwala ng tao ay hindi katulad ng filosofiya ng Diyos. Yung pong Jordan River ay hindi hangkop bilang panglinis sa marumi ayon sa filosofiya ng tao. Ang Jordan River po ay muddy and dirty river. It seems like crazy, si Naaman, pero mayroon bang mahirap sa Panginoon para doon? No. Pinagmumukhang tanga, katawa-tawa ng Panginoon yung gagawin ni Naaman. Pero yun yung paraan. Pero yun yung magandang paraan para makita yung pagpapakumbaba niya. Kaya nga po sabi po ng Matthew chapter 5 verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. May description po ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Ang tunay na pagsunod sa Panginoon, may sasaalang-alang ka. Hindi tunay na pagsunod yung madali. Kailangan merong kang isasaalang-alang. Kailangan merong kang sasakripisyo. Si Naaman, sinakripisyo niya yung kanyang pride, yung kanyang posisyon. Hindi niya na inalintana yun. Sumisid na siya sa ilog Jordan na muddy and dirty river. Dahil may description po ang tunay na pagsunod. Kaya nga po sabi ng Panginoon, hindi niya kinalulugdan yung pagsunod sa kalooban niya kung katulad ng mga eskriba at mga pariseo. Ano po ba ang pagsunod ng mga eskriba at pariseo? Pakitang tao, hindi tunay na pagsunod. Kaya ang description po ng tunay na pagsunod sa Panginoon, mayroon kang isasaalang-alang. Mayroon kang kakalimutan sa sarili mo. Mahihirapan ka, mayroong sakripisyo sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga po, marami po sa Biblia yung sumunod na like crazy sa Panginoon at kinalugdan ng Panginoon. Tingnan po natin mga seems like crazy people na kinalugdan ng Diyos. Una po yung babaeng balo. Sabi po ng Mark chapter 12 verse 41 to 42, umupo si Jesus sa tapat ng
hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. It seems crazy. No po? Wala na nga, bibigay pa. Yan po ang tunay na pagsunod. Yung masasaktan ka talaga, yung walang-wala ka na, yun pa, bibigay mo pa. Pangalawa pong, people in the Bible seems like crazy obedience na ginawa niya, si Abraham. In Genesis 22 verse 10 to 12, sabi niya, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo na handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Kung ang keto ay hindi mapapagaling ng simpleng gamutan, ang biggest blessing o breakthrough ng buhay mo ay hindi rin mangyayari sa simpleng pagsunod mo. Kailangan mong mag-seems like crazy obedience. Hindi po tunay na pagsunod, ulitin ko po, yung magaan na utos, susunod ka. Dapat po ipakita po natin yung mabigat na sitwasyon pero susunod ka. Ito po ang gusto ng Panginoon. Ito po yung nakakapag-touch ng puso ng Diyos na pagsunod ang naginawa ni Naaman. At siya po'y nakasumpong ng biggest blessing sa kanyang buhay. Hindi po mangyayari, kapatid, ang breakthrough o biggest blessing kung simple lang ang pagsunod natin. We must have seems like crazy obedience before the Lord. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kapatid, kumusta ang iyong obedience sa Lord? Sumusunod ka ba kapag gusto mo lang? Sumusunod ka lang ba kapag magaan? Kumusta yung pagsunod mo sa utos ng Diyos na mahihirapan ka, na masasaktan ka? Ganyan ka na ba sumunod sa Panginoon? Pangatlong paraan ng papapakumbaba na ginawa ni Naaman kung bakit siya nakaranas ng biggest blessing sa buhay niya. He accepted correction. Sabi po ng verse 13, lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang hinagugas lang kayo para luminis? Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit at tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at luminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Simpleng tao lang po mga kapatid yung nag-correct kay Naaman pero tinanggap niya ang koreksyon. Minsan mga kapatid ganito lingkod na ng Diyos ang nagko-correct sa'yo, nagpapasaway ka pa. Tapos gusto mo ng breakthrough, tapos gusto mo ng biggest blessing sa buhay mo. Hindi po tinanggap ni Naaman yung biggest blessing na yon na hindi siya nagpakorek. Kasi alam niya meron siyang kamalian. Sumasamba nga siya Diyos-Diyosan Kaya nga po, yung pagkukorek ng Panginoon, napakahalaga po yan. Kapag tayo po ay kinokorek ng Diyos, kailangan po nating tanggapin para po tayo'y mapabuti like Naaman. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 11, Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. Kung ikaw ay tinutuwid, huwag mababagot man din. Yan po ang paalala sa atin ng Diyos, ng salita ng Panginoon. Kapag tayo ay sinasaway, kapag tayo ay kinukurek, huwag mo siyang maliitin. Importante, napakahalaga ng pagkukurek ng Diyos sa atin. Kasi dito po tayo mapapabuti. Ako po, nakita ko po, lahat ng tao na sumunod sa koreksyon ng Panginoon, napabuti. Pero lahat ng umayaw, hindi napabuti. Kadalasan ganito ang tugon natin sa koreksyon ng Diyos. In Hebrews chapter 12 verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi nagiinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng
kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kapag nagpakorek ka, hindi ka malulugi. Sabi niya, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. So si Naaman, nakalasap siya ng isang matuwid na pamumuhay, magandang pamumuhay. From may sakit na ketong at siya'y luminis, siya'y gumaling. Hindi ba matuwid at maganda, masayang pamumuhay yan? So kailangan po ng koreksyon. Sabi po ng Proverbs 28:13, ang nagkukuble ng kanyang sala hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kung tayo po ay may kailangang i-correct, aminin natin sa Panginoon. Huwag nating itago yung mali. Dahil hindi tayo mapapabuti kapag ang mali, hindi mo sinasabi o hindi mo inihingi ng tawad sa Panginoon. Pag kinubli mo yung kamalian mo, ibig sabihin, ayaw mong magpakorek, hindi ka mapapabuti. Yan ang sabi ng Diyos. Ano naging tugon niya sa biggest blessing na to? Nung tanggapin na ng Naaman ang biggest blessing na to, ano ang naging tugon niya? Alam nyo, you worship the Lord. In chapter 5 ng 2 King, verse 17, dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos liban kay Yahweh. Dati po siyang idolatrous. Dati po siyang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero nung tanggapin niya yung biggest blessing naggaling sa Panginoon, he worship the true God. Ang sinamba niya ang totoong Diyos. Iniwan niya yung kanyang pagiging idolatry. Ang tunay na pagsamba, mga kapatid, kaya mong talikuran ang iyong nakagisnang kultura o kaugalian para ituon ang iyong pagsamba sa makapangyarihan at buhay na Diyos. Like Naaman. Tinalikuran ni Naaman ang kanyang idol worship. No? Dahil ito yung magandang tugon sa Panginoon dahil sa biggest blessing na ibinigay niya sa atin. The focus of worship is God. Yun po ang kanyang ginawa. Yet worship also affects us. Worship has the ability both to inform us and transform us. When we worship, we remember who God is and who we are to be as God's people. One of the blessing at the end of worship is go forth in peace. Bumalik sa kapayapaan. Ganun po ang nangyari sa buhay ni Naaman, mga kapatid. So kapatid, kung nakatanggap ka ng biggest blessing sa buhay mo, ano ang itinugon mo? Ano ang itinugon mo sa Diyos? Sumamba ka ba sa Kanya? Tinalikuran mo ba yung mali mong pagsamba? Yan po ang iniintay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo ay nakatanggap ng napakalaking biyaya galing sa Diyos, ang magandang tugon natin sa Kanya, pagsamba, gaya ni Naaman. Mga kapatid, nakatanggap ka na ba ng biggest blessing sa buhay mo? Kung hindi pa, gawin mo ang ginawa ni Naaman. Makinig ka sa salita ng Diyos. Ang dami ngayon, kapatid. Ang daming paraan para mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Isa po ang ganitong pamamaraan ng Diyos ngayon sa ating pong kapanahunan. Makinig ka ng salita ng Diyos. Then, sumunod ka sa mga utos ng Panginoon kahit minsan mahirap. Dahil ang pagsunod, ang tunay na pagsunod ay napapatunayan yan kapag mahirap na sitwasyon like Naaman. At tanggapin mo kung itinutuwid ka sa mali mong ginagawa. Doon ka makakasumpong ng biggest blessing sa buhay mo. Kung hindi ka pa nakakatanggap, gawin mo to. Pero kung nakatanggap ka na ng biggest blessing na galing sa Panginoon, pag-ingatan mo to sa iyong buhay. Sambahin mo si Lord ng tunay sa buhay mo. Huwag mo siyang ipagpapalit. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin.
Banal at dakila naming Diyos, salamat po sa oras na to. Salamat po sa buhay ni Naaman, Panginoon. Na pinatunayan mo po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na mapagpala. Ikaw ay Diyos na puno-puno ng biyaya sa sino mang tao na sa iyo ay tatalima, Panginoon. Gaya po ni Naaman. Lord, si Naaman po ay larawan po namin. Isang taong makasalanan. Isang taong punong-puno ng kamalian sa kanyang buhay, pero nakatanggap siya ng isang napakalaking biyaya na galing sa iyo dahil sa kanyang mga ginawa. Ito rin po ang aming gusto. Ito rin po ang aming dapat gawin, Panginoon, sa aming buhay na ito. Lahat po, Panginoon, Lord, yung mga nakikinig ngayon, nanonood ng programang ito, ng gawaing ito, Lord, nawa masumpungan ka po nila through His Word, sa pagsunod, at sa kanila pong pagpapanumbalik sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito pong aming panalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay po, muli, magandang araw po sa inyong lahat. Abang ginagamit niyo po ito sa inyo pong family devotion at sa mga cell group, ito po ang isang question na kailangan nyo po inyo pong pabulay-bulayan upang ma-digest po natin mabuti yung salita ng Panginoon. Sa pagsunod mo sa salita ng Diyos, anong ugali ang nakikita sa iyo? Nalulugod kaya ang Diyos dito o hindi? At bakit? So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you.